At ang lahat ng wala pa rito, sa sunod na anibersaryo, dapat ay nandito na kayo sa heart na ito. Ang heart na ito ay nagsisimbolo ng pag-ibig ng tao, hindi sa sarili niya, kundi una, higit sa lahat ay kay God. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang totoo niyan, kahit wala ito, masaya na ako. Masaya na ako sapagkat nakikita ko sa inyo mag-uumpisa ang misyon ng Diyos sa pagkakatawag niya sa akin. Ako noon na nag-iisa, ngayon marami na ako. Yung birthday ko ay birthday din ninyo. Ako ang unang tinawag ni God para manguna sa inyo at hindi ako susuko sa paglalakbay na ito hanggang sa makita ko na mukhaan ang Diyos. Amen. Maraming salamat sa inyo lahat ng mga anak ko sa bumuo nitong 14 numbers sapagkat kayo ay 14 na regular members ng The Voice of Jesus Christ. Ito ay iiwan ko dito sapagkat ito ang ginagawa o ito yung ating church. Walang dapat malaglag dito. At kung sino yung mawawala ay tatanggalin ang parte ninyo rito. Kaya kapag mayroong natanggal ay mawawala ang kabuuan ng heart na ito. So kung sino man ang gumawa nito, salamat sa iyo. Kung sino man ang nag-create nito, gusto kong magpasalamat. Sapagkat bawat isa ay may parte sa pag-ibig ng Diyos. At kapag nabawasan ito ng isa, ibig sabihin, hindi pa ayos ang relasyon mo sa Diyos. Kaya kung ayaw ninyo mawala rito, ayusin ninyo ang performance ninyo mula ngayon. Nabuo itong 14 na to, next year, sa second anniversary, lalaki ang heart na to, madadagdagan ng numero, kaya magiging 50, 100 ang nakalagay sa isang malaking puso. So itong maliit na puso na binubuo ng 14 hearts na maliliit. Kaya ako sinabing hearts, sapagkat dito sa malaking heart na ito, lahat ng nasa loob niya ay hearts pa rin. Kaya lamang yung mga shapes na ginawa ninyo, ay hindi naman heart. So, biniyak-biyak ninyo yung puso. At binuo ninyo para maging isang puso talaga. Pero ang totoo niyan, heart lahat yan dapat. Naliwanag? Sino kaya ang isang unang-unang matatanggal dito sa heart na to? Wala! So, inaasahan ko na hindi ito mababawasan, sa halip ay lalaki ang puso na ito na inyong ginawa. Kayo ang gumawa ng pusong ito, kaya dapat magbiti kayong palakihin ito. So, masaya ako sa aking kaarawan ito ngayon, pinakamasayang kaarawan ko. Bakit marami ang nagmamahal na sa akin. Ganon pa man, mas marami na ang nagmamahal kay God. Hindi ako ang minamahal ninyo, pagkat ako ay nagmamahal din kay God. Si God ang pare-pareho natin minamahal. Amen? So, masayang-masaya ako, di ba makita sa aking mga ngiti, sa aking mata, di ba makita ang kasiyahan, masayang-masaya ako. Kung bubuksan nyo ang puso ko, makikita nyo doon ang mukha ni God. Amen. So, meron dito, ngayon, sa inyo, naiisip nyo pa bang bibitaw kayo? Doon sa bago, uuwi daw kasi hanggang 1 o'clock lang. Okay, naiintindihan ko kayo. Pinauwi ko yung isa kanina sapagkat bago pa lang siya. Pero kayo nakapakinig na kayo. Sa pag-uwi nga, sabihin niya lang, God, ikaw ang hinintay ko doon. Bahala ka na sa tatay ko. Bahala ka na siya, talian mo siya para hindi siya makapanakit sa akin. Alam niyo ba pwede niyong lambingin ng Diyos? Pwede niyong utusan ng Diyos sa pamamaraan ng ganyang pananalita na, God, sasaktan ako ng tatay ko. Pwede ba talian mo ang kamay niya? Bahala ka na. Okay, so gusto ko ipwesto niyo itong heart na ito sa isang lugar na hindi maaabot. Para hindi siya galawin ng bata o ng dito. Ito ay maghihintay kung gusto niyong coveran nito ng plastic. Hihintay niya another year para makabuo na isang malaking heart. Ito ang umpisa ng heart sa gawain. Kayo ang bumuo nito, yung 14. Yung wala dito, sa susunod dapat kasama, ha? Dapat kasama. Ang gumawa nito, yung mga kabataan, sa susunod pati yung mga matatanda, pwede nang sumama. Okay? Hindi pwedeng wala kayo sa heart ni God. Okay? Hawak na. Eto, tandaan nyo. Ako lingkod ako.
Pero gagawa kayo para sa inyo. Narinig nyo na yung ginawa ni God, sinabi ni God na love kayo. Gumawa ako, tumayo ako dito. Ginamit ang bibig ko, ginamit ang buong katauhan ko. Ngayon narinig nyo na, paggamit na kayo kay God. Ang kasiyahan ko hindi tungkol sa birthday ko. Ang kasiyahan ko ay tungkol doon sa nagkaroon na ng anibersaryo ang church na to. Ang gawain na ito. Yun yung kasiyahan ko sapagkat mawawala ako. Mawawala yung birthday ko. Pero yung church mananatili ito hanggang sa kaapu-apuhan nyo. Amen. At yun dapat ang maging nitiin ng bawat isa. Kapag nagkapamilya ka, ang anak mo, dito rin. Kapag nagkaapo ka, ang apo mo, dito rin. Dito ang lahi nyo. Ito ang mananatiling alaala ninyo sa inyong magiging lahi. Sa 14. Okay. Di mawawala dyan yung mapapagod, di mawawala dyan yung mabubugnot, hindi maiiwasan yung magagalit. Pero tandaan nyo lang, gusto nyo bang mawala? Nasaan na yung puso? Gusto nyo bang mawala doon sa heart na yon? Ha? So, meron na kayong iingatan na mawala kayo doon sa puso na kung saan ay nag-uugnay ang puso mo at ang puso ni Jesus. Amen. Kagaya kanina kung si Eva at si Adan lamang ay humingi agad ng tawad kay God. After na magkasala, kung humingi agad sila ng tawad, baka napatawad at baka hindi na itapon pa. Ha? Baka hindi na nagkaroon pa ng kamatayan. Diba? Who knows na kung nakahingi agad ng tawad si Eva at si Adan. Diba? Pwedeng napatawad ka agad-agad at hindi na nagkaroon ng kamatayan ang tao. Kaya kayo, kapag kayo nagkamali, huwag nyo na itago yung kasalanan nyo. Ha? Sabihin agad, "Uy kapatid, tulungan mo ako. Hingi tayo ng tawad kay God. Nagkamali ako, nakapanood ako ng palabas na hindi dapat panoorin." Pero kailangan pa bang dumating sa point na gano'n ang gagawin nyo na hingi pa kayo ng tawad? Huwag nyo nang hintayin, hingi pa kayo ng tawad. Sabihin, hindi na kayo dapat magkasala. Amen? Alam nyo ng mali, gusto nyo pa gawin. Huwag na. Malinis na kayo, gusto nyo pa marumihan. Huwag na. Diba? Kaya sabi ng nanay, "O anak, nalinisan na kita, ha? Huwag ka na magdumi. Matutulog na tayo." Diba ang sabi ng Diyos, "O anak, nalinisan na kita. Huwag ka nang bumalik doon. Ha? Nalinis na kita eh." Manatili ka ng malinis kasama mo. Wala namang mahirap eh. Ilan yung nasa puso? 14. Kung nagkamali si Gilbert, sabihin kay Darlene, help me. Ang laki ng pagkakamali ko, nakakuha ko ng 100 pesos sa bulsa ng nanay ko. Kasi kailangan kong kumain, gutom na gutom ako. Alam mo naman, pag nagugutom ako, para akong nawawala sa sarili. Kaya sa halip na mawala ko sarili, nakapakuha ko ng 100, tulungan mo ako. Please, Darlene. Si Darlene, lalapit kay Beverly. Beverly, umpisa mo, nakakuha ng 100 pesos. Anong gagawin natin? Okay, kuha ng 100 kay Beverly, balik sa nanay at hingi ng sorry. Kung walang pera, hingi agad ng sorry. Huwag napaabuti ng bukas. Handa mo lang ang sarili mo, baka paluin ka ng nanay mo. Ang mahalaga ay nakahingi ka ng tawad. Pero kailangan ba magnakaw ka kung gutom ka? Magsabi ka, punta ka dito, hingi ka ng pagkain. Kung walang ulam, may kanin, magsaing. Kung walang ulam, itlog o di kaya kape, pwede na. May paraan. Ha? Hindi dahilan yung gutom kaya ka nagnakaw. Sapagkat kasalanan ang magnakaw. Manghingi. Ha? Pero, ang isang maganda dyan, matuto ka magtiis ng gutom. Ha? Kasi nasanay ka palaging kumakain. Kaya kakakain lang, gutom ka na naman. Nasanayin mo yung sarili mo sa tamang kaasalan. Ha? May problema ba? Wala naman eh. Meron ba? O si Sherwin walang pera. Hingi ka kay God. Oh, Yahweh, wala akong pang-enroll. Hihinto ba ako? Bahala ka. Kung hihinto ako, nasa sayo yan. Ha? Pero ang gusto ko makapag-aral ako. Para naman may pagmalaki kita. At kaya-kaya kong humarap sa foreigner kapag madaling na ako mag-English. Diba? Sino ba may problema?
Si Jocelyn? Sino pa? Si Bong? Sino pa? Si Romulo? Di second ba yan? Junior? Sino ba may problema? Yung bago? Maging tapat kayo sa Diyos. Panginoon ko, mahirap mag-ayos ng magulang. Ayaw maniwala. Bahala ka na sa kanila. Ang mahalaga, nasusungan kita. At huwag mo nang hayaang mawalay pa ako sa'yo. Saya ang kanya, pag-ibig ang problema niya, tumitibok ang puso niya. Wala dito ang iniirog niya. Okay lang yan. Okay lang humanga kayo sapagkat ang kagandahan nilikha ng Diyos yan, ha? Kaya lang huwag kayong magkakamali na nang dahil lang sa kagandahan, kaya ka nandito. Nandito ka dahil kay God. Gawin mo inspirasyon si Grace. Si Grace na ginamit ng Diyos para makarating ka dito. Ay grabe ang pag-ibig ni Grace kay God. Kaya mo bang malagpasan yun? Ang pag-ibig ni Grace kay God ay handang ipaglaban ang lahat. Kaya niyang iwan ang family niya para kay God. Kaya ka rin iwan ni Grace. Ha? Ay, Vincent! Okay, Vincent, regular ka na ulit. Yes! Si Jeff, regular. So, yung 14 magiging 16. Pero, who knows, doon sa 14 na yun, maging 10 na lang yun. Ha? Papayag ba yung 14 na mawalaglag sila? Regular na ba siya? Anong pangalan nito? Birthday niya raw po. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Justin. Justin. Happy birthday to us. April ano ka? 20? Oh, hindi ka tayo magka-birthday. Advance happy birthday to you, Justin. Ang birthday ko is April 19. Okay, so siya ay Taurus. Ako ay Aries. Makinig, Justin, ikaw ay maraming mundong ginagalawan. Isang mundo lamang ang dapat ninyong panatilihin. Mundo kasama si Yesu Cristo. Amen. Kapag nakakita ka ng maganda dito, at sa labas ay nakakita ka, saan ka doon sa dalawa? Ha? Sapagkat sa lawahan ka ng puso. Ha? Makinig, mga anak. Yung 40, nasa na yung heart? Bakit hindi magawa niya ng way? Gusto kong makita. At itinago ang heart. Ang sabi ko, i-display ang heart. Okay, sa 14. Sa second anniversary, pwede maging 28 yan, times 2. Amen. Kaya gagawa kayo, gagalaw kayo. Hindi na kayo kailangan turuan. Alam nyo na, dala nyo na. Ang liwanag ay nasa inyo na. Okay, huwag niyong kaligtaan ang inyong mga sarili kapag kayo nasa loob ng bahay. Makinig. Kapag kayo nasa loob ng mga tahanan ninyo, gawin niyo yung duty niyo bilang anak at kapatid. Maliwanag para paglabas ninyo at magmi-mission kayo, maluwag ang kalooban na kayo ay makakaalis sa mga bahay niyo. No? So, hindi niyo tanda yung number, hindi nito bubuksan, ha? Tandaan niyo yung mga number niyo kung saan nakapwesto? Sure. Okay, tandaan niyo yung mga number niyo. At kapag yun nawala at may natanggal na isang tao, ay kailangan, alamin niyo bakit tinanggal yan. Baka iba magtanggal yan. Ibig ko sabihin, baka iba maging dahilan ng pagkakalaglag niyo. Huwag niyong hayaan na maging cause ang ibang tao para malaglag kayo. Okay? Ibig sabihin ba, nag-away kayong dalawa? Nag-away kayo, suntukan kayo, ha? So kayong dalawa, tatanggalin ko bakit walang isang nagpigil sa inyo para magpambuno kayo, ha? Eh, dapat magpigil sa sarili. Okay? Yung mahilig magmura. Kunin mo yung... Alam mo ba sino nagpalabunutan dito? Nagpalabunutan ba kayo? O yung record, itago, ha? Ibigay, itago yung record. Yung number niya kung sino yung mga pangalan. Vincent, whining. Alam mo na kung kaano ang pag-ibig ni God. Minsan ka nang nahulog sa bangin. Uulitin mo pa ba? Di mo gusto, pero may decision ka.
na dapat ikaw masusunod, hindi ang ibang tao. Hindi ang nanay mo, hindi ang kapatid mo, ikaw mismo. Tingnan mo, 14. Kung hindi ka nawala, ika-15 ka. Vincent, alam ko kung gaano mo kamahal si God, pero malambot ka. At walang taong susunod kay God na malambot. Kailangan strong. Matibay. May paninindigan. Kahit anong isiksik sa isip mo, paninindigan mo yung faith mo. Pagkat ikaw at si God ang nakakaintindi sa inyong dalawa. Walang iba. Kaya kanina kinausap kayo ni God, di ba? Si God at kayo nagkakaunawaan. Huwag niyong hayaan na ibang tao o sino pa man ang pumagitna sa inyo para kayo ay paghiwalayin. Wala akong hinayaan na sino pa man na pumagitna sa akin at kay God. Kaya kapag may pangyayaring ganoon, magdidesisyon kayo. Si God ba o sila ang pipiliin mo? Ha? Magkakaroon kayo ng conflict.